Those are the mahirap. These are the mayaman. Those over there, see, in the street, they're mahirap. And then the mayaman in the cars. Mapapaisip ka talaga, ano ba ang basis ng pagiging mayaman o kaya pagiging mahirap? So, is this only based on your visual observation o kaya baka naman meron talagang mga factors to consider yung socio-economic status ng isang tao? So, panoorin natin ulit yung buo na TikTok video ni Kuya Manzano. Which one do you want to be? That's easier. Over there, that's easier. This is harder. Which one do you choose? The easy or the hard? Those are the mahirap. Disclaimer muna na hindi ko personally kilala si Kuya Manzano, kaya lang magkakaroon tayo ng objective observation kung bakit ang dami nag-react sa nasabi niya tungkol sa pagiging mayaman at mahirap. And i-check natin yung SOCMED niya, kung ano yung background niya, bakit niya nasabi ito, at tignan natin yung other side of his story. Akala ko nung una, isa siyang pure Pinoy na parang nagyayabang lang talaga. Pero, nung chinek ko yung kanyang profile is, eto pala yung tumambad sa akin. Kaya, i-check lang natin ng kaunti kung ano ang meron sa kanyang TikTok account. So, eto yung kanyang profile, Kuya Manzano. Akala ko, Luis Manzano, sorry naman. Ang ina-expect ko is Pinoy na nagyayabang, pero nung tinignan ko, parang may iba sa kanya. So, tapos nung basahin mo dito, I help people escape the matrix and the rat race. Tapos, Spanish actor and entrepreneur. So, meron siyang YouTube, meron siyang website. So, ibig sabihin, content creator siya. And makikita mo may something sa kanya nakakaiba, yung features niya. So, mukhang hindi siya Pinoy. He is a foreigner. So, okay, okay ako kasi syempre kapag banyaga ka talaga, iba yung mindset mo sa standards of living sa inyong country and yung standards of living here in the Philippines. No wonder, ito yung sinabi niya, itong Tagalog-Filipino Mahirap o Mayaman Challenge. So, okay, so ganyan. And makikita mo talaga, hindi siya taga dito, yung mga features niya. He is of a Caucasian race. Kaya, syempre, ibang-iba talaga yung upbringing sa kanilang country kaysa sa mga tao dito, yung socio-economic lifestyle ng mga tao dito sa Pilipinas. And then, i-check natin yung the way he responded sa mga comments. So, malalaman din natin yung parang a glimpse ng kanyang behavior basing sa kanyang mga response doon sa kanyang ginawang video. So, i-check natin. Okay, so i-try natin tignan yung mga comments. Ayan. Choose poverty is often a result of systemic and structural issues. Being mahirap or mayaman is not a simple matter of individual choice. Tapos sabi dito is mayaman nakawigo. Pero sabi niya, pwede naman po dahil tipid, mayaman. Pag hindi tipid, mahirap. Tapos, is he acoustic? Siguro baka pinapertain dito is baka rap itong sinasabi niya pero hindi. And then, sana all mayaman. And then sabi ni Kuya, kaya mo kung gusto mo talaga po. And then, dito naman, those are the mahirap and these are mayabang. Better. Ayan. If you have to choose which one you want to be, mahirap o mayabang. And then, eto pa, don't you ever have the urge to say, it's easier to be poor when you don't know what it feels like to be one? And sabi ni Kuya Manzano, I have been all my life. I was an actor, actors are gutom. Tapos, dito pa, bilog ang mundo, mas mainam na maging humble. So, flat ang mundo po. So, I think, as a foreigner, hindi ata niya na-gets itong idiom. Tama ba kung idiom ito? Or basta phrase ito na parang meron siya talagang deeper meaning. Pero hindi niya na-gets. Flat ang mundo. So, piniloso po niya. Yon. So, mukhang iba talaga yung mindset niya. For me yung pagkakaintindi ko as a foreigner na nandito sa Pilipinas. So, we have here itong triangle na socio-economic status sa community natin. May kita natin yung triangle, no? Parang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na levels.
yung pinakababa is underclass. Ito yung talagang walang-wala na unable to have basic needs such as food. Yung talagang makikita mo sa kalsada na humihingi. Sila yung example, si mga street dwellers. Ito yung working poor naman. Yung working poor, ito yung mga may minimum wage jobs. They are capable of acquiring basic needs such as food, shelter din, kaya lang hindi yung stage na afford nila na makabili ng bahay. Kumbaga, ang pwede nilang maka-afford talaga is food, yung mga damit lang, tapos medyo challenging sa kanila ang i-maintain yung payment nila sa rent. Tapos dito naman sa working class, ito yung medyo okay na, medyo nakakaangat ng konti. Tapos they are able to sustain their living expenses sa apartment. So apartment na, no? Medyo maganda na yung living conditions nila. Pwede na sila nakakabili ng kung anong gusto nila, especially kapag quincenas or sweldo. Ayun, o di ba? So working class, ito yung one example is ito yung mga newly graduate young professionals, o di ba? And then dito naman tayo sa lower middle class. Ito naman yung mga status sa buhay na medyo nakaluwag-luwag na, no? They are able to pwedeng maghulog na sila sa condo, and then kaya nilang bumili na ng kotse, yung mga ganon. Kasi enough na yung kanilang sweldo. So, they are able to purchase basic services or needs, yung mga food, shelter, clothing, safety, o yung mga ganon. Tapos, dito naman sa upper middle. Ito naman yung mga tao na alam mong nagsasucceed na sa chosen career nila, nakapag-establish na ng business, yung mapapansin mo talaga na nakakaluwag-luwag na sila, they are able to purchase car, meron na silang bahay, mga ganon. So upper middle income, and ito yung mga nag-i-start na mag-expand ng kanilang business. Tapos, paminsan-minsan, bumibili sila ng mga luxury goods kasi capable na sila eh. And then here comes the upper class. Ito yung talaga makikita mo na mayaman na talaga. Meron silang business mogul, yung kilalang-kilala na talaga sa business, yung nasa front page ng newspaper, na news, yung meron na silang reputable companies, yung mga ganon. So, yan, yung mga status ng buhay natin. You can correct me if I'm wrong. So, you can classify yourself kung saang status ka dito sa triangle na to. Ito na yung ating reaction. So, reaction, letter A, yung side natin as a viewer. I understand na marami talaga ang magre-react. Especially yung mga emotionally triggered na nagko-comment na medyo there is a feeling of offense or nagiging parang insensitive yung comment ni Kuya, no? Dahil yung pagkaka-interpret niya ng isang pagiging mayaman tsaka isang pagiging mahirap. Wherein, pinakita niya na yung status niya bilang a person na privileged na merong private car, regardless kung anong type of car yan, unit, parang nakakaangat na sa buhay. And then, comparing it sa mga tao na nasa labas na nakita niyang nakatambay lang, na he perceived na mahirap na, no? Na kino-compare niya din na parang mahirap maging mayaman, and then madali ang maging mahirap, or mahirap maging mahirap. So, no wonder na ang dami ang na-trigger. Which is, we understand kasi parang medyo may pagka-offensive din yung pagka-deliver niya sa kanyang TikTok video. In addition, hindi basis ang visual observation alone para masabi mo na ganito ang isang tao. Kasi pwede naman nating i-consider yung mga different factors, such as siguro yung mga nakita niyang tao na nakatambay sa labas ay anak pala ng mga mayayaman na tumambay lang sa labas kasi ang init-init, tapos papasok din lang na nagkataon na nandun siya nung tumambay yung mga bagets na yon. Tapos nagkaroon na siya ng different interpretation, yung mga ganon. So yes, hindi basis ang visual observation para pwede kang mag-assume, mag-conclude, or even mag-judge sa mga katauhan ng isang tao or kung ano man status meron sila sa buhay. Dito naman tayo sa side B, the other side of the story, tungkol kay Kuya. So,
aakalain mo talaga na Pilipino yung nag-comment doon, no? Na medyo konyo yung boses, pero kapag titignan mo talaga sa profile niya, okay, parang there's something, no? Parang AFAM. So, AFAM nga talaga siya. He is a Spanish or full-blooded Spanish. And then, yung accent talaga niya is iba. Akala mo konyo. Pero kapag titignan mo pa yung mga ibang videos niya, talagang Spanish native speaker siya. I'm not sure kung, basta correct me dito if I'm wrong. Basta hindi English ang main mother tongue niya. Na, alam mo yon, dito mo mapapa-realize na, kaya pala ganun yung pagkakasabi niya. It's because, pwede mong i-consider yung upbringing niya nung lumalaki siya doon sa kanilang country, wherein iba talaga ang perception ng foreigner kaysa sa perception ng mga Pinoy. Especially tungkol sa socio-economic status or yung standards of living na kung sa kanila, normal yung ganitong way ng pagkaka-interpret ng buhay, pero sa ibang tao naman, offensive yung the way na pagka-interpret nila. Yung mga ganon, yung cultural differences, social differences, yung mga ganon. Kaya minsan, kapag hindi tayo nag-check ng background, talagang napapakonclude tayo agad. Kaya nadjudge din si Kuya without considering yung kanyang background. I hope na may naintindihan kayo at I hope na may natutunan kayo dito sa reaction time natin. And yes, this is a non-pageant topic. I hope na nagustuhan nyo rin and sana nakarelate kayo in real life, especially sa pag-present ko sa triangle table na yan tungkol sa status ng isang tao sa buhay. Okay, so thank you very much. I hope na panoorin nyo pa rin ako even after the pageant season. So always remember na knowledge is power and always use positivity and iwasan ng mga negativity.